So, pasalamat lang po ako sa Panginoon uli. Kasi yung mga kapatid natin sa Dubai, hindi nila alam yung parang testimony yung nangyari sa amin. No? Salamat sa Panginoon. Nakarating po kami ng Kuwait, no? Ayan, so, sa biyaya ng Panginoon, no? Kasi alam nila nung last week that time, alam nila hindi kami natuloy. So, sa biyaya ng Panginoon, kumbaga, ang pinasasalamatan ko po doon, talagang it's only God's guidance and protection. Kasi bakit po? Kung nung Saturday, which is May 23, hindi kami nakapunta, and that's, nandoon yung parang leading ng Panginoon na they're protecting us, no? Actually, it's really God's protecting us. But through the prayer ng mga brethren, natagal na natin ding pag-pray na yun nga, yung maganap yung anniversary na may actual speaker, may actual guest speaker, at dininig po yun ng Panginoon. Kasi right after na makabalik po kami, nagsarado po uli ang Terminal 1, which is yun yung flight. So, sumabog. Alam naman po siguro niyo, no? So, right after lang na, makabalik po kami sa UAE, which is December 1 po, nakabalik kami. Pero nung nandun po kami, may mga naririnig na rin kaming siren. Kasi ang siren po doon, sa labas, bukod sa cellphone, yung mga ilaw, meron silang mga siren. Ngayon, na-realize ko, maraming sa mga mall doon, maraming underground. Di ba yung Big C underground, yung pinaganapan din natin ng anniversary underground. So, parang, ngayon ko lang na-realize na, yun pala yung purpose nun. Yung parang bomb shelter nila yon, na kung sakaling kagaya nga ngayon, so protected sila, no? So yun po. So salamat sa Panginoon diyan, no? Yun nga, kasi talagang nung una hindi maintindihan ng mga anak ko, pero ngayon makita natin, no, talagang God is just protecting us, no? Pinagbigyan, God answered our prayer, and also God's protecting us. And even mga kapatiran sa Kuwait, sabi nga nila, talagang parang pinagbigyan lang tayo ni God. No? So, God just answered our prayer. So, yun po. Dahil kasi during those times, may mga meron na silang hindi pagkakasunduan pa rin ng Amerika sa Kuwait, no? Yun po. So, salamat sa Panginoon. Yun. So, tayo po ay ngayon ay mag-aral na ng salita ng Panginoon. We remember, napag-aralan na po natin yung kay Zacchaeus, the parable of the king, 10 servants, no? Yung may binigay na Panginoon na 10 pounds, no? So, then, ngayon naman, actually, I don't know if, kasi nung last week wala kami, no? Nasa Kuwait nga po kami. If we study about enter of our Lord Jesus Christ in Jerusalem. Kasi ito po karugtong nun, no? So, yun po yung pag-aaralan natin. So, yung pagpasok po ng Panginoon sa Kristo sa Jerusalem, no? So, I'll just gives background nga po. So, in Jesus' ministry to Jerusalem, this will be his a final week of our Lord Jesus Christ, no? Bago siya pumasok, no? Kasi ito na po rin yung, actually, I don't know if 1 or 2 weeks, no? Kasi if we are trying to remember, no? Yung nasa Katoliko tayo, usually isa-celebrate yung Palm Sunday. Actually, yung Palm Sunday na yan, ito yung Jesus Christ is entering in Jerusalem. At dito nga po, no, ang mga verse 28, no, na kung saan or itong mula verse 28 na to hanggang 40, no, ito yung preparation noon, no, na patawag ang Panginoon, inutusan niya ang kanyang dalawang disipulo para kumuha nung colt tawag doon, no, yung asno, donkey, no. So yun yung sinakyan ng Panginoon Kristo. Actually,
there's a representation about it. Because usually the king, saan siya nakasakay? Sa horse, di ba? Malaki. No? Pero ang Panginoon Kristo pumasok siya using a donkey, na kung saan ano yung pina-emphasize nun? Yung humbleness, yung pagpapakumbaba. Pero kasi iyon po yung nakasulat sa propesiya, no? Sa Old Testament. And napakadali lang din nilang nakuha yun, no? Napakadali lang nilang nakuha. Sinabihan lang ng Panginoon, pumunta kayo doon, may donkey doon, ito yung palatandaan, sabihin mo doon sa may-ari, pag tinanong kayo, yung master nandyan na. So that's the reason why everyone is preparing, na kasi pinaghahanda nila, hinahantay nila yung Messiah, no? And yun na nga, makita po natin dito verse 39, and some, kasi nung pumasok na po ang Panginoon Kristo, talagang nagre-rejoice, no? Ang mga Hudyo, at sinasabi nila, actually hindi po nakasama dito, pero sa John, nandun yung Hosanna, no? Sa John, sa Book of John, no? Sila nag-Hosanna, King of David, no? Yung mga ganyan. So, pero dito po, pinakita na lang. At ang sabi ng Pharisees sa verse 39, and some Pharisees among them, the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciple, no? And actually, ito yung madalas kong lagi naririnig doon sa sasakyan, sa pinatutugtog ko sa sasakyan, na sinasabi doon sa pagka pinahinto niya ang tao, ang magsisisigaw yung mga bato. Di ba? Ganong makapangyarihan ang Panginoong Kristo, no? Na nagbubunyi, kahit bato kayang magpuri, no? Kasi ayaw nung mga Pariseyo, no? So yun po. Ngayon tayo pag-aralan po natin, kaya po sa verse, sabi niya sa verse 40, and answered and said unto them, I tell you that if this should hold their peace, no? Kung yung mga tao ay hihinto sila at tatahimik, the stone would immediately cry out. Yung mga stone mismo, sila ang magsisigaw at magpupuri, no? So siguro matatakot sila, no? Baka mawasak yung templo, no? Okay. So ngayon po, pag-aralan po natin yung verse 41 to 48, no? At maintindihan po natin sa Luke 19. Hindi nyo pala nasusundan, no? Kala ko na Luke 19 po 'yan, no? So ngayon po, tayo po muna ay manalangin or ay invite mula po verse 41 to 48, no? Sundan nyo na lang po ng inyong mga mata, no? At tayo po ay manalangin pagkatapos. Sabihin nyo, say amen po kung nandyan ako yung sa Luke chapter 19, verse 41 to 48. Amen. Tandaan nyo, alas 7 na po. Okay, alas 7 na po. Kita nyo, sabi ni Preacher Andre, 30 minutes lang po. Anong oras pa pa tumayo dito? Kinabahan tuloy ako. Okay po. So, verse 14 is, say amen po kung nandiyan na po kayo. Amen. Sabi po sa verse 41, and when he was come near, he beheld the city and wept over it, saying, if thou hast known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy feast. But now they are hid from thine eyes. For the day shall come upon thee, that thine enemy shall cast a treacher about thee, and compass thee round, and keep thee in on other side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. Verse 45, and he went into the temple and began to cast out them that sold therein, and them that bought, saying unto them, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves.
And he taught daily in the temple, but the chief priests and the scribe and the chief of the people sought to destroy him, and could not found what they might do, for all the people were very attentive to hear him. God bless the reading of Holy Scripture. Tayo panandali ang manalangin. O dakilang Diyos, sa manaming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong banal salita. At kami, Panginoon, ay lumalapit, dumadalangin sa inyo na kami nawa, Panginoon, ay inyong tulungan, turuan, at nawa, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Samahan niyo po kami, Panginoon, na kilalanin ka sa Espiritu at katotohanan. Maunawaan-nawa namin, Panginoon, mga salita mo. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na tagapagsalita mo, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, nawa, bigyan niyo ng kaunawaan na nanggagaling sa inyo, na maintindihan itong Panginoon, maintindihan itong mga salita mo, na kung saan, Panginoon, ito yung mga panghawakan namin, ito, Panginoon, yung maging mga lakad namin, at maibahagi din namin sa ibang tao, Panginoon. At patawarin kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, mga kasalanan. Linisin, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga salita mong pag-aaralan namin, Panginoon, siyang tumimo, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapatid sa salamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. Ano po, no? So, yan nga po, no? So, ang sabi po dyan, baybayin po natin, no? And I just want to remember, usually, tatanong natin, ano yung pinakamaiksing verse sa Bible? Jesus wept, no? Pinakamaiksi verse, ha? Ano na? Sa English, Jesus wept, which is John chapter 11, no? Pero dito makikita, and ito yung dalawang makita natin na nasabi po din dito, no? Na ang Panginoong Jesucristo ay sabi diyan verse 41 ay lumuha, no? Lumuha siya. At sabi po dyan, sa verse 41, baybayan po muna natin, no? Then mamaya magbigay po tayo ng points about it. Verse 41, and when he was come near, he beheld the city and wept over it. So, nung papalapit na ang Panginoon Kristo, kumbaga yung entrance na ng Jerusalem, no? Kasi, if I'm not mistaken, usually parang may mga wall and something, no? So nung papalapit na siya sa Jerusalem, sabi diyan, he beheld, at makita niyo yung city, siya ay napaiyak, no? Naluha para sa kanila, no? Nung makita siya, no? Sa aking pag-aaral, no, there's some scholars, maybe they're telling, no? Sabi nga nila, they are telling that maybe Jesus Christ is thinking about, kasi alam niya yun na yung mga final days niya, na kasi doon na siya ipapako, doon na siya maghihirap, no, yung mga final days ng Panginoon Kristo. But on the other hand, the real reason na bakit naluha ang Panginoon Kristo, the same reason kung bakit siya naluha nung kay sa John, which is yung kay Lazarus, no? Kasi bakit? Kasi nakikita nila yung mga agam-agam o yung mga unbelief, nakikita ng Panginoon Kristo yung unbelief ng tao, which is naaawa ang Panginoon Kristo sa kanila, no? And even unto us, no? Mahal tayo ng Panginoon, but again, maraming tao still hindi kinikilala ang Panginoon Kristo, hindi kinikilala ang Messiah. And as we are on the country, no? We are on the country, no?
na kung saan ang majority ng paniniwala nila dito, ang Panginoon Jesucristo, yes, sabi nga nila, kami naniniwala kay Jesus Christ, pero siya isang propeta lamang. At hindi siya ipinako sa krus, siya ay pinalitan. No? Pero yan po isang malaking kalungkutan ng ating Panginoon. Pero dito, yun nga, nakita natin na ang Panginoon Jesucristo ay nalungkot. Kaya nga natin masasabi, bakit nga po ba siya naluha? Kasi inexplain po yan sa succeeding verse. No? Kailangan maintindihan natin na, kasi sabihin natin na parang, hindi kasi nalaman na ng Panginoon Jesucristo na siya ay papatay na, final days. No, it's not. Because there's a succeeding verse that's explaining it. At ang sabi po sa succeeding verse, saying, if thou had known, even thou at least in that this day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. Sabi niyan, kung nalalaman nyo lang, o kung nalalaman mo lang, ang inaano ng Panginoong Jesucristo dito is buong Israel, Jerusalem, no? Israel, Jerusalem, na kung saan doon ipinako, doon nagsimula, doon siya hinatulan sa area ng Jerusalem. At sabi diyan, kung nalalaman nyo lang at this very least day, kahit itong araw lang na to, sabi diyan, the thing which belong unto thy peace, yung mga bagay na para sa kapayapaan nyo, no? Para sa kapayapaan natin, no? Sa atin marami ay salamat sa Panginoon kung lahat po tayo ay talagang nakakaunawa at nagkaroon na ng kapayapaan at nalaman na natin yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito na at this very day, no? Kung ngayong araw man lang na to, naunawaan nyo yung kaligtasan, yung kapayapaan na makukuha natin sa Panginoong Jesucristo. Yun yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, no? The peace, yung kapayapaan na para sa inyo. Pero sabi niyan, but now they are hid from thine eyes. Pero ngayon, itinago na sa inyong mga mata. Kasi bakit? Nakikita natin ano yung sinasabi ng Panginoon Jesucristo diyan. Kasi there's a lot, no? Impisa pa lang, pagpasok pa lang niya, sino nang humarang sa kanila? Yung mga Pharisees. Di ba? Yung Pharisees mismo sinabi, rebuke, no? Sabi niya, rebuke thy disciple, pain to inyo. So, ibig sabihin, from the very beginning, ng pagpasok pa lang ng Panginoon Jesucristo, yung kapayapaan hindi na tinatanggap. No? Hindi na tinatanggap nitong mga Pharisees, mga lingkod ng Panginoong Ama, na sila naniniwala na sila ay lingkod. No? Actually, we can say that they believe, naintindihan niyo po, naiintindihan nila, naisip nila na, kami lingkod. Kaya nga hindi nila tinatanggap si Jesus Christ eh. Naintindihan nyo? But, hindi po kasi ganun. Hindi nila lubos na unawaan. At, kaya sabi diyan, ito'y itinago sa kanila. Verse 43, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na kung saan ang nung mangyayari sa mga taong ito. For the day shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee and compass thee round and keep thee in every side. Kasi darating yung time, sabi diyan, darating yung time sa inyo na yung mga kaaway nyo ay palilibutan kayo. No? Palilibutan kayo. Kaya diyan sabi, compass round about and keep thee in every side. Kumbaga kakarangan kayo sa lahat ng dako. Usually, ang alam natin, di ba may tatawag tayong Holocaust? Alam niyo po ba ibig sabihin ng Holocaust? Alam niyo po yun? Sino alam? Taas kamay. Sa mga hindi nakakalam, explain po natin. No? Yung Holocaust po, correct me if I'm wrong, yung Holocaust po kasi, yun yung sa panahon ni Hitler. No? Na kung saan, ano po yung mga pinagpapatay? Mga Hudyo. Mga Hudyo. Na kung saan, paano po sila pinatay? Ha? Gas chamber. Pinapasok sila. Naikutan sila, tama? Di ba? Napalibutan sila, di ba? Nandun lang sila, so wala silang kawala. Di ba?
Paano tapos? Sinunog? Sinindihan? Binarbecue? Dami yung sa... diba? May barbecue daw, no? Sinunog sila. In-sprayan. Tapos sinunog sila. Nawala na silang. And, nung binabasa ko at pinag-aralan ko ito'y nangyari. The Holocaust, first Holocaust, kung mga ano natin, kumbaga, nangyari siya, unang pangyayari nito is 70 AD. 70 AD. No? At sabi diyan, kaya sabi diyan verse 44, and shall lay thee even the ground and thy children within thee, and they shall not live in thee one stone upon thee, because thou knewest not the time of thy visitation. So, kagaya nga na sinasabi ko, ito po ay nangyari, itong sinabi ng Panginoon Kristo according sa mga scholars, is nangyari po itong, if I'm not mistaken, 1,100,000 ang namatay ng mga Hudyo. Kung paano sinabi ng Panginoon Kristo, ganun yung nangyari. Na kung saan sa panahon ni Titus, hindi po si Titus na nakasama ng Panginoon Kristo. Yun po yung pangyayari diyan, no? Na kung saan yun yung habag, awa ng Panginoong Kristo, kaya siya lumuha, no? Kaya siya napaiyak. Kasi sabi niya, kasi bakit? Because thou knewest not the time of thy visitation. Kasi hindi nila kinilala, no? Hindi nila kinilala or hindi nila tinanggap yung time na bumisita sa kanila ang Panginoon para bigyan sila ng kapayapaan, na kung saan itong mga religious leader, marami sa atin ganyan eh. Parang alam na natin lahat eh. No? Na parang nung araw, parang hirap na hirap silang tanggapin kasi iyon na yung nakalakihan nila, iyon yung ipiniliwanag sa kanila, which is itong mga Pharisees na to, yun yung napag-aralan nila eh. Di ba? Ang mga Pariseo po that time, Jesus Christ even telling them, hindi na yung sa Panginoong Ama yung ginagawa nila. They are doing, tradition of man, na sinali na lang sa kanila. Sa atin, marami puro ganun pa rin, no? Ako po'y talagang nalulungkot pa din. At kasamang patuloy na pinapanalangin ko kasi maraming akong mahal sa buhay. No? There are still bonds on the tradition of men. No? Kaya nga sabi ko sa aking anak, Andre, simulan mo na yung ministry pag-uwi mo sa Pilipinas. Kasi napakahirap. Yes, we are keep going na Philippines. We keep sharing them. Lahat ginagawa namin. But kasi nga, hindi po tuloy-tuloy yung pagpapakain ng salita ng Diyos sa kanila. So, paano yun? Makatanggap lang sila ng isang salita ngayon, sabihin nila, sige, magpe-pray sila, pero hindi talaga lubos na naunawaan. No? Kaya importante na we continue sharing the gospel sa mga mahal natin sa buhay. No? So yun po, no? So kaya sabi diyan, kaya ang Panginoong Kristo ay nahahabag sa kanila kasi alam ng Panginoong Kristo yung dadanasin nila. Hindi lang doon sa physical, which is nangyari. Pero ito'y pagpapakita lang na kung ano ang sabihin ng Ama, nakikita ng Panginoong Kristo kung ano na yung mangyayari sa kanila. Pero ang mas pinakamasakit po dito is yung mismong kaluluwa ng tao na hindi tumanggap sa Panginoong Kristo ay mapunta sa impyerno, no? So, verse 45, no? Verse 45. Malapit na tayo matapos. 45 na po tayo. Okay. Verse 45. And he went into the temple and began to cast out them that sold therein and them that bought, saying unto them, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it dens of thieves. No? So, pwede po ang ano po dito yung yan.
ito po yung temple, no? Explain ko lang po, no? Bigyan ko lang po ng ano. Ito po yung temple, ito yung ano. Parang flood control yan, bro. Yan. Tama. So ito po yung mismong temple na holiest of holy. Yun doon dapat, yun, doon po yun, no? Ay, doon sa may parang yellow. No? Na kung saan, no? So may mga pag-aalay. Ngayon, makikita po natin yung merong tinatawag dyan na Gentile courtyards, no? Gentile courtyard, no? Ang mga hintil ay allow na makapasok pero hanggang doon lamang. Okay? Kaya makikita po natin dito na ang ginawa po ng Panginoong Kristo dito, yung nilinis niya diyan or yung he began to cast out them that sold them. Malamang ang mga nagbebenta po diyan hanggang diyan lang sa courtyard ng Gentiles kasi diyan lang po sila allowed, no? Explain ko lang po 'yan ng mas para at least meron tayong background, may maunawaan tayo. Bakit? Ang tanong po dyan, masama po ba na talagang magtinda dyan o magbenta? No? Pero ang sabi ng Panginoon Kristo, nilinis niya yan eh. Meron po akong habang pinag-aaralan ko, nag-usap kami ng anak ko, meron akong nakitang bagay sa paglilinis ng Panginoon Kristo sa lugar po na yan, kung bakit niya kailangang linisin. No? In the Old Testament, di ba, yung time po na yan yung magpa-Passover. No? Na kung saan, ito is a yearly event na inutos naman ng Panginoon Kristo na alalahanin the days of unleavened bread, days of Passover, na kung saan ang mga tao anong ginagawa? They need to offer. At ang mga Hudyo, minsan iba-iba kung saan lugar. Paano kung may dala-dala kang hayop or yung iaalay mo? Ang nire-required lang ng, ano po bang nire-required sa kautusan ng Panginoon? Ano yung ina-accept niya na offering? Unblemished. At malinis. Walang galos. Kunwari may dala kang lamb. Dala-dala mo. Sa daan nagkasugat, nagkasakit or anything. Kunwari, bit mo. Nabingin yung tupa. Nabingin tupa. Kasi malalayo yung hindi naman sila kagaya natin na ngayon sa panahon natin may sasakyan eh. Naiintindihan nyo? Sa panahon nila naglalakad lang sila. Caravan po yun. Pag sinabing caravan, kunwari tayo buong church, punta po tayo bukas sa next Sunday, Al-Ain ha. Maglalakad lang tayo, papuntang Al-Ain. Hindi natin alam kung ilang araw tayo aabutin. Parang ganun po yun, maglalakad lang tayo. Hindi po tayo magbabas. Ganyan po sila. So ngayon, it's being allowed na sa panahon before, kasi nga, naging tradisyon. No? And it's been allowed na magbenta. No? Kaya, ngayon, bakit sila nagbebenta? At bakit marami ding nagpupuntang mga merchants? Kasi bakit? Malaki kinikita, malaki yung pera. Ha? Okay? At kung saan, ano-ano nga po ba? Kaya medyo, dyan eh, nakasulat po ba yung money, and he went to the temple and cast them that sold them that. Kasi sa ibang translation, sa ibang book, nandiyon yung mga money changers saka nagtitinda ng mga hayop, no? Makikita po natin yan kung ititingnan niyo po sa Matthew 21 verse 12 to 17 yung kwento na yan, or Mark 11 12 to 19 yung kwento po na yan, no? May mga money changer. At bakit kailangan ng may money changer? Bakit po? Currency. Different. Wala akong currency dito. Kasi po, ang mga currency, di ba nung nagtanong pa ng Kristo noon, kaninong mukha ito? Kay Caesar. O, di ba? Di ba abomination sa Panginoon? No? Yung mga mukha, mga images. So pagka nagtitinda po doon, kaya may money changer. Kasi may particular lang na tinatanggap silang pera or kapalit. It's either gold, silver, or yung mga ano. Hindi po dapat may mga images, no?
So pinapalit po, no? At kumbaga, yun lang yung perang pinapalit. And bakit nga po ba nagalit ang Panginoong Kristo? Kaya sabi diyan, but ye have made it the dens of thieves. So, dito makikita po natin, they are allowed on the Gentiles court only, no? Kasi nandiyan yung mga nagtitinda, mga Gentiles din na kumikita. And why the Gentiles is allowed? Unang makikita po natin na dapat nating malaman na, di ba, ang sabi ng Panginoon kay Abraham na ang buong mundo ay mabibless sa pamamagitan niya. So, the salvation is not limited for the Jew only. Naintindihan nyo? Ang salvation is not intended for the Jew only, but for all the nation. Yes, they are chosen, no? Pinili sila, pero sabi sa lahat, no, sa lahat ng sa lahat ng buong mundo. Kaya po ang mga Gentiles nandoon din. At makikita naman natin kagaya nung maraming mga Gentiles na nananampalataya, kahit 'di ba yung sa kay Ethiopian eunuch. Ethiopian yun eh. Masasabi ba nating Hudyo yun? Hindi. May mga hintil yun na naniniwala, na nananampalataya, no? So yun. Kaya nga nagpunta siya sa Jerusalem. So yun nga, no? Kaya po yung Gentiles court, hanggang doon lang po sila allowed. Hindi sila pwedeng pumasok po dito, no? Pwede lang silang pilgrims ba tawag doon? Yung parang doon, lumapit. Pero yun, hanggang doon lang po sila. Ang allow lang po dito yung mga Hudyo at yung mga kaparian. At may mga area po dyan, or mga parishes, na kung saan yung pagbibigay po nila nung binili nilang offering at yun po yung ibibigay nila for sin offering. So that's the reason why it's allowed, no? Pero, bakit sinabi ng Panginoon Kristo na it is written, my house is a house of prayer, but you have made it the dens of thieves? Kasi po, sinasabi ng Panginoon dyan, nandoon dumating na yung greediness. Greediness po, no? What you need to do on that time, or what they need to do on that time, they're just sell na kung saan para po ibigay mo sa hindi sa malaking halaga. Okay? Pero that time, alam niyo po kung ano yung nangyayari? Lahat may tax sa kanino? May tax sa Roman government, may tax sa mga Sadducees or sa Pharisees, yung pamumuno, na kung saan lahat sila nakikinabang. At nakita ng Panginoong Kristo yun, na yung instead na gagawin na magpapalit ka lang ng pera kapalit ng gusto mong ialay, no? Ginawan mo ng negosyo na sobrang laki na ng hinihingi mo, na kung saan mayroon ngang kumbaga parang in-interpret or siya, na parang kung ang halaga ng natural na lamb, kunwari, magkano bang ngayon? Kunwari, bibili tayo ng kambing, minsan alam ko parang 500 yata. Yung yung dito pag nag-aalay sila, no? Kunwari, bibili ka, 500 lang pagka bumili ka. Pero dahil iaalay mo, nagiging 5,000. Nagiging 5,000. Yung nagiging halaga mo, bakit? Kasi, magko-convert ka nung pera. Yung pagko-convert mo ng pera, may tax pa. Tapos yung pagbibili mo nung napakamahal. So kaya ang sabi ng Panginoong Kristo diyan, ginawa nyong ano ba yung dens of thieves? Yung ano yung den? Pugad, no? Pugad ng mga magnanakaw. Ang pagnanakaw po, no? Ang pagnanakaw is hindi actual na pagnanakaw lang, no? Pag tayo ay nagiging greedy, nagiging magnanakaw pala tayo. Ano ba po? Opportunista. So yun po, no? At dito, isa pang nakita ko po, no? Yung paglinis ng Panginoon Kristo. Kasi makikita po natin dyan.
No? Ang isa pang paglilinis ng Panginoon Kristo dito, tinaboy niya na yung mga tinaboy niya na po yung alin, yung mga iaalay, tama? Tama? Alam niyo po anong isang makikita natin dito? Jesus Christ is telling to them that they don't need anymore those sacrifice. Bakit? He himself, siya na mismo yung magiging sakripisyo para sa kasalanan ng lahat. Naintindihan po? That's the reason why Jesus Christ cleansing it. Because you don't need to do any more sin offering, sacrifice, because He sacrificed Himself. Naintindihan po natin? Yun yung sanang makita natin na ang Panginoong Jesucristo sapat na. Kasi ginawa na niyan lahat. Kasi yung hayop without blemish in taon, sabi nga sa madalas kong narinig sa ating preacher, no? Dati, taon-taon ginagawa mo yun para mag-sin offering ka. Nung ginawa ng Panginoong Jesucristo, isang beses lang, bayad na lahat ang ating mga kasalanan. If we strongly believe that Jesus Christ paid it all. Amen? Yun po. So, yun na nga po. Tayo, sabi dyan sa verse 47, and He taught daily in the temple. No? And He taught daily in the temple. Ano yung tinuturo niya? This is about the kingdom. The kingdom of God. We will, if you continue that one, those parables, if you go to sa ibang book, Mark and Matthew, makikita po natin yung mga parable na itinuturo ng Panginoong Kristo. Pagdating ng second coming, lahat sinasabi ng Panginoong Kristo. At sabi diyan, verse 47, but the chief priests and the scribe and the chief of the people sought to destroy Him. Itong mga chief priests, no? And the scribe and the chief of the people. Yung chief of the people, ito yung mga mayayaman doon na kung saan gusto siyang patayin. Bakit nga? Dinistroy nga niya yung marketplace, Di ba? Siyempre, naapektuhan yung kabuhayan nila. Kaya gusto nilang patayin, no? Ang Panginoong Jesucristo. Verse 48, and could not found, no? Hindi nila makita what they might do. Hindi nila alam kung paano gagawin nila. Kasi that time, again, sabihin ko po, ito yung time na malapit na sa Passover. If I'm not mistaken, it's only week. No? It's a 1 week. Kasi nung kay Lazarus kasi, if I'm not, parang 9 days before the Passover yata yun. No? Pero dito, ang Panginoon Jesucristo na natili lang doon day and night, na kung saan sa araw siya ay nasaan? Nagtuturo. Sa gabi nandun siya sa Mount of Olives. No? Nagpre-pray. No? And they could not find Him that what they might do, for all the people were very attentive to hear Him. Lahat ng tao. No? Maraming tao. And the problem is, itong mga sinasabing nakakaalam ng salita ng Diyos, silang sinasabing sila ay relihiyoso, na sila ay sumusunod sa turo ni Moises, sila mismo ang magdi-destroy sa Panginoong Jesucristo. Sila mismo ang hindi nakaunawa, no? Hindi nakaunawa kung saan nung binisita sila ng Diyos para sila bigyan ng kapayapaan, no? So, ano po yung makikita po natin diyan, no? Ito po yung mga points ko, and mabilis na lang po ito, yan. So, Tagalog po ang aking balangkas. Makikita po natin yung title. Actually, sabi po, ang tinuturo po sa atin dito, ang hindi pagkilala ng tao, no? Ang hindi pagkilala ng tao sa tagapagligtas ay magdudulot na sa kanila ng kapahamakan. Now, this is the message. This is the truth about this message. It's timeless. Na kung saan, hanggang simula noon, hanggang ngayon, kung hindi natin kikilalanin
ang Panginoon Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas, ito ay magdudulot ng kapahamakan sa atin. Which is sa kanila, nagdulot ng kapahamakan. At until now, they are looking or they are waiting, no, sa Messiah, no. Ang mga taga-Israel ngayon, no, nag-aantay pa rin sila ng Messiah hanggang ngayon, no. Ito hanggang ngayon sa atin, it's apply, no. Kung tayo ay hindi natin kikilalanin ng Panginoong Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at ito'y isang kapahamakan sa atin. Yes, we are thinking, na hindi, nabubuhay naman ako dito eh. Maayos naman kami, safe nga dito sa UAE eh. Pero what will happen to your soul? Naintindihan nyo? What will happen to your soul? Are you 100% na tutungo ka ba sa langit? Mayroon ka ba, ang kapayapaan po kasi alam mo yung pagka namatay ka. Alam mo nga nun, I just want to have, like for example, nung ano po, ito yung gusto kong maintindihan nyo po yung kapayapaan, no? Kasi po, nung nasa Kuwait kami, hindi ko alam kung anong araw po yung natutulog kami, alas 5, mag-alas 6, alas 6 na ng umaga. Yung siren, puyat na puyat kami nun, nantok kami nun. Yun yata yung Sabado. Kasi natapos kami ng Friday, alas 3, naghatid pa ako, alas 4 na ako nauwi, no, ng madaling araw. Tapos natutulog ka. Siyempre, antok ako, nag-siren, no? Tapos, alam naman namin na before that, meron na ring missile. Alam mo yung natutulog ka, nagising ka sa siren, alam mo yung kapayapaan, hindi kayong, anong gagawin ko? Di ba? Hindi ganun eh. Gagawin mo lang, magpipray ka ng Lord. Salamat po, ano man mangyari, alam namin, Panginoon. Kasama ka namin kung ngayon man, bawian mo kami ng buhay. Tumama man yung missile or anything that time. Ganun yung kapayapaan na meron tayo. Naintindihan niyo po? Na alam mo na kahit anong mangyari, hindi ka matatakot dahil alam mo na una, kahit yung pamilya mo, alam mo, nandiyan ang Diyos eh. Na kung ikaw lang ang kuhanin niya, alam mong andyan ang Diyos dahil may kapayapaan ka na hindi niya pababayaan ang ating pamilya. Pero that time, alam mo, pagka-pray ko lang noon, tulog uli ako, bahala kayong magbombahan dyan. Yun yung isang kapayapaan na mararamdaman mo kung talagang nasa Panginoong Hesukristo ka. Wala kang agam-agam. Yun yung dapat na makuha nating kapayapaan. Kasi alam mo, sabi ko nga minsan na example ko, sa pagka nag-share ako ng gospel, nung papunta ka po ba sa abroad, nandoon po ba yung excited ka dahil alam mong magiging maganda buhay mo? O natatakot ka, parang ayaw kong pumunta? Kasi I strongly believe, maraming nagpunta sa abroad, nung papunta na sila sa abroad at alam nilang sigurado yung trabaho, yung may kasiguraduhan alam mo may employer ka, kilala mo yung employer mo, malaking company, wala kang takot eh. Di ba? Kasi sigurado ka. Kung tayo ay sigurado sa Panginoon, kahit anong mangyari, wala kang takot dapat. No? Kaya yung kapayapaan nandiyan. Na yun yung dapat nating maunawaan. No? Ang Panginoon, hindi siya, kaya nga dito ang sinabi diyan, because thou knewest not the time of thy visitation. Kasi hindi nila nalaman o hindi nila inalam o hindi nila kinilala nung time na dumating ang Panginoong Kristo para sa kanila. Salamat sa mga kapatiran natin na nandito, no? Na kung saan tayo kinilala natin. Tama? Tinalala natin ng inalok sa atin na ang Panginoong Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Na iyon lamang ang ating tagapagligtas. Wala tayong kakayanan. Pero marami sa labas, you are sharing the gospel, but they rejecting it. No?
Which is makikita po natin dito yan sa 4 na points na makikita natin. Una, hindi nila kinilala ang kapayapaan at kaligtasan na dala ng tagapagligtas. Which is, yun po yung verse 41 and 42. Yun yung sinasabi dito na hindi nila tinanggap, hindi nila kinilala. No? Pangalawa, ang kanilang hindi pagkilala sa tagapagligtas ay magdudulot sa kanila ng matinding pagkawasak. As I mentioned, no, the Holocaust didn't happen only sa time ni Hitler. It happened first in 70 AD, no? No, in 70 AD. Ewan ko kung may time yung mga anak ko kasi nakita ko meron akong illustration. In 70 AD na kung saan it's been mentioned that 1 million 1 million or 100,000 yung mga Hudyo na napaikutan sila, no? At yun din yung destruction of yung Jerusalem, tama? Yun din po yung destruction of Jerusalem na kung saan ginawa nilang pinaganda kasi pinaganda yung templo na yun, Jerusalem eh. Anong nangyari? Kinalugdan ba ng Panginoon? Hindi. Lahat ng yun. Kasi hindi nila tinanggap ang Panginoon Kristo. No? Pangatlo, ang tagapagligtas ay dumating upang ayusin ang ating ugnayan sa Diyos. Makikita po natin yan sa 45, no? Kaya nga yun yung paglinis niya. No? Paglinis niya. And the lamb, yung mga hayop na ino-offer, yung dove or anything, hindi mo na kailangan. Kasi ang tagapagligtas na ang magbibigay ng ugnayan sa atin ng direkta sa Panginoong Hesukristo. It's not the priest anymore. Kung before, pagkukumpisal tayo, lalapit tayo sa pare para, Father, I confess na ganito po yung ginawa ko, ganyan, ganito. Hindi na. Yes, before, actually, it's an Old Testament time. Yan po ang ginagawa. Lalapit ka sa pare. Kaya ka nga may sin offering. No? Pero hindi you are not confessing. No? Pero yun yung old times. Pero the time that our Lord Jesus Christ, He is our mediator sa Ama. No? Kaya direkta. So, kaya nga po, ang sinasabi dyan, nilinis niya, ito yung house of prayer. No? At pang-apat po, ang kanilang pagnanasang patayin ang tagapagligtas ay patunay na kanilang hindi pagkilala sa Panginoong Kristo. Kaya po sinabi diyan, hindi nila kinilala. Doon sa verse 44, because thou knewest not the time of thy visitation. Dumating ang Panginoong Kristo rito. Kaya ang sabi ni John, no, sa John chapter 1, He came to His own, and His own received Him not. Ngayon sa atin po, mga kapatid, and I hope lahat po tayo ay talagang tunay na nakakilala at nakatanggap na ng tunay na kapayapaan. At kung sakali mang hindi, at hindi pa natin lubos na unawaan, lumapit po tayo sa ating elders dito, sa mga kapatiran, para ipaliwanag sa atin ng mas malalim, paano nga po ba ang aking kalagayan or ating kalagayan. Sa mga makakapakinig, or kung ito man po ay my live, no, na i-share yung video, alamin natin, kilalanin natin ng Panginoon Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Siguraduhin natin yung kapayapaan, no, na meron, na magkaroon tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, no. Dito pinakita diyan na verse 47, no, yung hindi nila pagkakilala, no, ang kanilang pagnanasang patayin. Kasi verse 48, no, or 47, B, but the chief priest and the scribe and the chief of the people sought to destroy him. No? Gusto nilang patayin ang Panginoong Kristo. Yun yung time that they are rejecting. Until now, marami pa rin pong sa labas, they are rejecting our Lord Jesus Christ being Savior and Lord. Bakit? Mas inuuna nilang maging Diyos sa kanilang sarili. Mas gusto nilang akong masunod
Kasi pagka nasama ako sa inyo, ayaw nilang paniwalaan. Kasi natali na sila sa sa tradisyon ng mundong ito, no? Natali na po sila sa tradisyon ng mundong ito. Nanawa tayo ngayon ay maging liwanag at magpaliwanag sa kanila na ang Panginoong Hesukristo, no, ang siyang ating magiging kapayapaan. Okay, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe na aming narinig, Panginoon. Salamat, O Panginoong Hesukristo, na kung saan, Panginoon, kami ay dinalaw nyo, kami, Panginoon, ay nakatanggap, nakilala ka namin, Panginoon, ng time na ipinaliwanag sa amin, Panginoon, ipinakilala ka sa amin ng isang minister, Panginoon, ng inyong gospel, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay binigyan nyo, Panginoon, ng kapayapaan sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na nawa itong mensaheng ito, Panginoon, ay tumimo, Panginoon, sa aming puso't isipan, maibahagi namin, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, may panganib na darating, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay hindi namin kayo tatanggapin o kikilalanin ng inyong pagdalaw sa amin. At hindi namin tanggapin, Panginoon, ikaw bilang Panginoon tagapagligtas. O Ama, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin na kung saan ang inyong bugtong na anak, siya na, Panginoon, ang naging offering namin para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat po sa pagbigay sa Kanya at sa Kanyang buhay, Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin na kung saan, Panginoon, kami, Panginoon, ay nakatamasa ng kapayapaan at kasiguraduhan, Panginoon, na kung saan anuman mangyari sa amin, Panginoon, kapiling ka namin, Panginoon, sa inyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito, Panginoon, ay laging tumimo sa aming puso, maibahagi namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Hesukristo ang tagapagligtas namin. Amen. Let us all stand up and let us sing Christ is Sufficient, first stanza for our closing hymn. Nothing I've done could merit God's grace. Nothing I'll do can take it away. I hope in life and death I have been clothed in Christ's righteousness. Christ is sufficient. His work is finished. He's my faith, altar and end. Christ is enough, my Savior and friend. Okay, you may be seated first. Come on. Hera. Okay, after this prayer o pastoral prayer, lahat na magpapartake ng Lord's Table, Lord's Supper ay dito po kayo sa harap. At lahat naman po ng tapos na magpartake, pwede na po kayong lumabas at i-prepare yung aming pagkain mamaya. Okay? I'd like you to, I just want to read to you, ang sabi kasi ni John, kasi binanggit ni Jesus Christ doon yung dalawang peace. Ibig sabihin ng peace nito ko doon, yung wrath of God. Wala tayong kapayapaan dahil yung galit ng Diyos ay nasa atin. Kaya sinabi ni
sinabi ni John 3:36, bago tayo mag-pray, ano po? He that believeth on the Son, kasi nga, hindi naman sila nanampalataya kay Jesus Christ. They are Jews, they are Hebrews, or they are kalahi ni Jesus Christ, but they don't believe on the Lord Jesus Christ, as the preacher says. Sabi dito, he that believeth on the Son hath everlasting life. That is the real peace. He will have the everlasting life. The peace from God of heaven. You have the peace from God of heaven. Amen. Okay? And he that believeth not the Son of God, or the Son, shall not see life. Meaning, you are not at peace. Sa tingin ninyo, merong peace na araw-araw may parusa sa inyo? Now, what did you observe sa gera ngayon? What the majorities want? Peace. I'm not talking about the Senate. The majorities of the people want is what? Peace. Peace talks between what? Israel and Iran, Israel and Hezbollah, Iran and US, Ukraine and Russia. They are what? Desiring a peace. Peace means walang gera magaganap. They are befriends. Okay? Ganun po yung sinasabi dito. Kaya sabi ni Saint John, and he that believeth not the Son shall not see life. But, look at your Bible, if you have your Bible, John 3:36, but the wrath of God abideth on him. There will be no peace if you don't believe in the Lord Jesus Christ. Kahit pa napakabait mong tao. By the way, walang mabait na tao. That's right. Amen. Okay? Kasi sinabi din ng Bible yun. There's none righteous, no, not one. Okay? So, yun po. Tayo po ay magpe-pray na. We would like to pray, yung asawa ni Brother Raymart Santiago. Yun po sa mundo sa inyo, artista po yun, ha? Raymart Santiago. Ayan. Okay. Myoma issue, di ba? Let's pray for that. Complete healing kay Hera. Gumaling na siya. Job seeker, pag-pray natin si Brother Jimwell. And yung pag-uwi ni Sister Romina, June 11. Tama ba, Sister Romina? June 11. Pag-pray natin. At makabalik din siya agad. No? Kasi may work siya doon. Makabalik siya sa Kuwait. Ang parang exit lang yata ang kailangan. Magkaroon yung agency po, ang mag-process. Yung agency. Sa Pilipinas. Sa Kuwait. Process po siya. Let's pray for Sister Romina. June 11, tama? Okay. And any urgent prayer requests? Any urgent prayer requests? Okay, if there's none, tayo po. Okay. Pag-uwi mo kailan? June 15. 5 a.m. Andre. Safe flight po mamaya. Safe flight, uuwi din siya. Okay, safe flight. Naka-business class ka, kapatid, ha? Safe flight. Susundin pa nga ng sugar niya eh. Anyone else? Thursday, flight ng Solas. Solas flight. Ano yung date of Thursday? That is June 11. June 11. Okay, June 11, and mamaya kay Preacher Andre, June 15. Okay, anyone? Urgent? Video tayo mamaya. Okay, Pastor Ben. Okay. I-relay mo lang mamaya na pag-meetingan natin ito. Okay? If there's none, let's go to God in prayer. May I invite you once again to please rise.
Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan Diyos sa aming Ama na dakila sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kaligtasan na iniligtas mo kami sa kapahamakan. Na dapat ang kaluluwa namin ay tutungo ng impyerno, ngunit sa iyong kahabagan at kaawaan, ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa aming kasalanan. Inako ang aming kasalanan. Tinubos kami sa aming kasalanan. At pinangakuan pa kami ng buhay na walang hanggan. Kami po ay nagpupuri sa iyo sa oras na ito. Ama ko, inihiling ko po sa gabing ito. Ang panalangin, itinataas ko po sa inyo mga panalangin na ito, katulad po ng asawa ni Brother Raymart Santiago, na may issue sa myoma. Nawa Panginoon Diyos, na may myoma. Nawa Panginoon Diyos, siniling po namin na makuha po ito sa gamot. Gamitin niyo po yung gamot, Panginoon Diyos, upang ito'y magkaroon ng kagalingan yung kanya pong issue, Panginoon Diyos. Akin na rin pong ilalapit si Hera Galvan sa kanya pong sina at kagalingan, Panginoon Diyos, at kalakasan din po ipagkaloob mo sa batang ito. Si Brother Jimwell na naghahanap ng trabaho, na Panginoon makahanap po siya ng trabaho, nakalooban mo na meron siyang time na maglingkod, meron siyang time na maka-attend ng church at makapagpuri sa iyo at makapaglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Inilapit ko rin po, Panginoon, Sister Jasmine, kung kalooban mo siya may magkaroon ng trabaho habang siya nag-aaral, pero yung trabaho na kung saan ay favorable time, Panginoon Diyos. Hinihiling ko din po, Sister Romina, sa kanya pong flight sa June 11, yung safety, makauwi po siya ng safe and sound sa Pilipinas. Ganun din po, Ama, ay mailakad ng ang kanya pong mga documents ng agency, ng agency na kung saan ng company na kanya pong in-applyan sa Kuwait. And financial provision sa kanilang pangangailangan and preparation, kayo po ang mag-prepare ng mga documents sa kailangan. Ganun po, Panginoon, mamaya ang flight ni Preacher Andre, siya po ay uuwi sa Pilipinas kasama ang kanyang boss para mag-observe o mag-check ng mga kailangan sa kanilang business doon. We pray, Father, yung pag-iingat mo despite ng bagay na kung saan ay yung pong escalation sa Middle East na nadamay at ibang bansa, Panginoon Diyos. We pray yung safety ng kanya pong pag-uwi ng flight mamaya, Panginoon Diyos, via the Emirates Airline. We pray, Lord, na kayo po ang magpala sa kanila pong pag-uwi at pagbabalik din po niya, Panginoon. Also, yung Solas couple sa June 11, Thursday, ang pag-iingat mo sa kanila pang-uwi, protection and provision, Panginoon Diyos. And nilalapit ko din po, Panginoon ko, yung pong pag-uwi ni Andre, lumagi sa June 15. Ang inyo pong pangunguna, pag-iingat sa kanya. Siya po ay mag-aaral sa BJMBC sa seminaryo ng music. Nawa, Panginoon, ay gamitin niyo po ang batang ito na magamit niya yung kanyang talent na may palaganap yung ebanghelyo, Panginoon Diyos. At ingatan niyo po at provision sa kanilang pong pangangailangan. At sa bawat isa, salamat, Panginoon, kasama po namin si Kurt. Salamat, Panginoon, kasama po namin muli si Sister Judy, si Ruel at si Grizel, Panginoon Diyos. Nawa ay mag-inculcate yung salita mo na amin po napakinggan at pagpalain niyo po ang bawat isa. Na sa mga araw na amin pong haharapin, tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Na ang mga salita mo na amin po napag-aralan simula po kaninang umaga hanggang ngayon ay magiging source of our strength to face the day by your grace, O Father. We commit all
this to you. In Christ our Savior we pray. Amen. You are dismissed. Maiwan lang po dito si Preacher Albert, si Preacher Andre, and the rest ng brethren na magpapartake ng Lord's Table. And also, Andre, pwede ka dyan muna. Picture pa, so. Lord's Table. Lord's Table. Sino bang alis? Sino? Picture muna yung bisita natin, yung bisita. Saka. Picture po muna. Sino uwi? Hindi yung video greetings, baka mamaya hindi daw makapag-greet. Sige. Sige. Picture po muna yung bisita.